Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Isa po muling mapagpalang at mapaghimalang araw sa bawat isa atin mula po sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng habag, awa at himala. At mula din po sa ating Panginoong Hesus na tagapagligtas po natin, na nagsabi o nangako na hindi niya po tayo iiwan at hindi rin niya po tayo pababayaan magpakailan paman. Yun po ang pangako po ng Panginoon, no? Na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, ngunit tayo po ay lagi niya po tayong sasamahan magpakailan paman. Kaya sabi nga, kaya ko ang Diyos yung ating kasama, dumaan man tayo sa ilog ng pagsubok, hindi po tayo malulunod. Yan po ang nangyari kay Pedro. Nung siya po ay lumakad sa tubig at siya po ay nalunod, ay hindi po siya natuluyang nalunod dahil kasama po niya ang Panginoon. Ganun din po, dadaan po tayo sa apoy ng mga matinding pagsubok. Hindi rin po tayo masusunog, ngunit ay mas lalo pa po tayo magningning at makita po sa atin ang kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. At yan po ay nangyari mismo din kanila ni Shadrach, Meshach at Abednego nung sila po ay hinulog po sa pugon. At ang sabi po ng Biblia, ang ating pong Panginoon ay hindi po siya nagbabago kahapon, ngayon at magpakailan paman. So kaya ako ano po ang ginawa po ng Panginoon sa kanila, yun din po ang gagawin po ng Panginoon sa atin, sa ating pong kapanahunan. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay patuloy po tayo muli ay mag-aaral ng salita po ng Diyos na siya lang magbibigay ng tunay na at buhay na pag-asa at saka ng tunay na kalakasan, tunay na katatagan at kasiglahan sa ating pong katauhang panloob, no? O sa ating pong buhay espiritual. Dahil sabi po ng Biblia, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa physical, no? Ngunit po sa bawat salita ng Diyos. Kaya ito po ay kailangan po natin, no? Na kung mahalaga po sa atin ang physical na pagkain, mas lalo na ang spiritual na pagkain at walang iba kundi ang salita ng Diyos. So tayo po ngayon magpatuloy sa part 3 po natin pag-aral na paano ba po natin talaga malaman ng isang tao na ang Diyos ay kanyang Ama at siya naman ay talagang anak ng Diyos. So bago po tayo magsimula, tayo muna po manalangin. Dakila po naming Ama na mabuti sa lahat, punong-puno ng habag, punong-puno ng awa sa kanyang mga nilalang, mas lalo na sa kanyang mga anak. Salamat dahil sa mga anak mo, ikaw po ay nagsabi na kung paano mo minahal ang Panginoong Hesus. Ganun din ang pagmamahal mo sa amin. At paano mo siya inalagaan, ganun din ang pag-alaga mo sa bawat isa sa amin. Kaya sa aming pag-aaral ngayon, muli, buksan mo ang aming tainga upang marinig ka namin. Buksan mo rin ang aming puso para ang iyong salita ay tunay na maiukit sa aming mga puso't isipan. At salamat po sa iyong Espiritu Santo na siya lang pwedeng gumawa nito, Panginoon. Kaya Holy Spirit, have your way. Speak to us and give us ears to hear and heart to receive the Word of God tonight. We give you praise, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So yan po ang title natin sa part 3 na po tayo ngayon. How do we know that God is our Father and we are His
children. Okay? And the real proof, ito po yung pinaka-proof that God is our Father and we are His children, ayon po sa ating napag-aralan na napag-aralan po na last time na if we love Jesus. Yun po una, no? If we love Jesus or if we love Him above everything else, which means na mahal natin si Jesus na higit pa sa ating mga mahal sa buhay o sa anumang mga bagay sa mundong ito o higit pa sa mga blessing ni Lord sa atin. Dahil sabi nga, wala naman tayo tinanggap dito na hindi galing sa Panginoon. So the number one proof that God is really our Father who art in heaven at saka tayo naman po ay anak ng Diyos ay kapag ating inibig ang Panginoong Hesus higit pa sa ating mga mahal sa buhay o higit pa sa lahat ng mga bagay na sa mundong ito. At saka yung proof na talagang mahal natin si Jesus, siya mismo rin po nagsabi sa John 14 verse 15. Sabi niya, if you love me, you will obey my commands. So yan po yung proof, no? Hindi lang po na tayo po ay umaawit sa Kanya na I love you Lord o sinasabi natin na mahal natin siya. Ang proof talaga na mahal natin si Jesus bilang tanda na tayo nga ay mga anak ng Diyos at ang Diyos ang ating Ama, hindi po sa pamagitan ng mga salita, kundi sa pamagitan ng ating taos-pusong pagsunod sa Kanyang mga utos, tanda ng ating pong pasasalamat at pagsamba sa Kanya. So makita po natin yan sa John, balikan po sa sandali siguro, no? John chapter 8 verse 42, sabi ni Jesus, sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iniibig sana ninyo ako. So sabi po ni Jesus sa Kanya pong makausap na mga Hudyo na nag-aakala na sila nga ay anak ng Diyos o ang Diyos ang kanilang Ama, sabi ni Jesus sa kanila, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iniibig sana ninyo ako. So si Jesus mismo po nagsabi na ang proof talaga na ang Diyos nga ang ating Ama at tayo naman ay Kanyang mga anak kung ating iniibig si Jesus, no? At hindi lang siya natin basta iniibig, kundi we love Him with all our heart, soul, mind, and strength, or above everything else. At saka yung proof na yan, when we obey His commands. So yung ating po mga supporting verse dyan, John 8:42, John 21 verse 15, at saka John 14 verse 15. So John 8:42, John 21 verse 15, at saka John 14 verse 15. So yan po yung ating mga supporting verse na nagsasabi po na kung paano natin malaman na ang Diyos nga ang ating Ama at tayo naman ay mga anak ng Diyos. So pangalawa, dito pa rin po tayo sa John chapter 1. Let's go to John chapter 1 verse 12. Okay, sabi po ng salita po ng Diyos, sabi dito, John 1:12. Ang ginagamit po natin ngayon ay ang magandang balita. Sabi dito, subalit ang lahat na tumanggap, no, yung lahat na tumanggap o ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kanino? Sa ating Panginoong Hesus, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ulitin po natin, sabi ito, subalit ang lahat na tumanggap o ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So sabi po dito,
yung tumanggap sa kay Jesus, no, na bilang Panginoon. Sabi dito, siya daw po ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, una, tumanggap na tinanggap mo, na natatanggap ka Jesus bilang Panginoon, at yung proof na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo ay yun din sabi sa Luke chapter 6 verse 49, na ang proof nun ay ikaw po ay sumusunod sa Kanya kasi Panginoon mo siya, no? At saka ang demand po ng lordship po ng Panginoon, sabi nga, if Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Ulitin po natin, if Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Minsan, so pag tinanggap mo siya bilang Panginoon, lahat na Kanyang mga inuutos ay susundin natin. So, hindi po tayo pwede magiging selective. So, yan pong una. So, ang pangalawang proof na ikaw nga talaga ay anak ng Diyos, pag tinanggap mo siya bilang Panginoon. Pangalawa, pag ikaw naman ay sumampalataya sa Kanya, na siya lang ang iyong tagapagligtas, no? Na siya lang po ang iyong tagapagligtas. So, una, tinanggap mo siya bilang Panginoon. Pangalawa, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas mo ng ating pong mga kasalanan. Yan pong sinabi po sa Matthew chapter 1 verse 26. Hindi lang po siya tinanggap mo upang ay mapatawad ka sa iyong kasalanan, o tinanggap mo siya o nampalataya ka na para ay malis ka sa kasalanan, kundi tinanggap mo siya bilang tagapagligtas ng ating mga kasalanan, no? Yan pong sabi po sa Matthew 1 verse 21, na pumunta po ang Panginoong Hesus dito para iligtas niya ang sinumang sumampal sa Kanya, hindi lang patawad sa kasalanan, no? Kaya punta po tayo po sa siya lang po, no? Sa Acts chapter 4 verse 12. Sabi po dito, Acts 4 verse 12, sabi dito, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, sinabi po ito, sa Kanya lamang. Ibig sabihin, wala nang iba. Kaya po, kaya matagpuan ang kaligtasan, no? Sabi daw, sapagkat walang ibang pangalan sa pangalan ng Panginoon, no? Sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, ang tao, pwede lang po siya maligtas, okay? Kung siya po ay sasampalataya na si Jesus lang ang kanya tagapagligtas. So, ang tao hindi po pwedeng maligtas sa pamagitan ng reliyon o sa mabuting gawa, kundi sa pamagitan lamang ng kanya pong pananampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas ng kanyang mga kasalanan. So ito po sinasabi, kaya kung mayroong may nagsabi na mayroon pang ibang kapamaraanan o iba pang daan na po pwede ang taong maligtas, yun po ay hindi naayon po sa salita ng Diyos. Dahil sabi po dito, napakaliwanag kapatid, Acts 4:12, sa Kanya lamang at wala nang iba matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. No, tapos dito po sa John naman, no? John chapter 14 verse 6, no? Si Jesus mismo po sinabi dito niya. Sabi niya, John 14 verse 6, sabi dito, sumagot si Jesus, no, sa kanya pong mga kausap. Sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan
ako. So, si Jesus mismo po sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Ibig sabihin po nito, na si Jesus lang po ang daan, siya lang po ang katotohanan, at siya lang po ang buhay, o siya lang po ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tapos sabi niya, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kaya po sa may mga nagsasabi na pwede po silang makapasok sa kaharian ng Diyos, o pwede po silang maligtas, o pwede po sila makarating sa Ama sa pamagitan po ng reliyon, sa pamagitan po ng mga bagay-bagay na kanilang mga ginagawa patungkol sa Diyos. Sabi po ng Biblia, o sabi mismo po ng Panginoon, wala ng ibang daan kundi siya lamang. Wala ng ibang katotohanan na siya pong magpapalaya sa atin, at wala na pong buhay kundi kay Jesus lamang. So, kaya balikan po natin ng John 1:12. Kaya sabi nga po doon, ang sinuman lamang ang tumanggap na bilang Panginoon siya at tagapagligtas, siya lamang po ang bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So yan po yung pangalawang proof na ikaw nga ay anak ng Diyos at ang Diyos ang iyong Ama. Number one proof, mahal mo si Jesus. Number two, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo. Hindi lang yung para bang basta-basta na lang, kundi talagang Panginoon mo. At saka ang proof na tinanggap mo sa bilang Panginoon, you will follow Him, or you will obey Him. Tapos, ikaw ay sumampalataya na siya lang po ang iyong tagapagligtas at wala ng iba pa. Dahil, ikaw po ay sumampalataya na siya po ay namatay at muling nabuhay upang bayaran po ang iyong kasalanan. Kaya, kumbaga sa pagdating po sa salvation o pagiging anak ng Diyos, wala na po, kapatid, ibang daan o kapamaraanan kundi si Kristo lamang. Dapat, si Kristo lamang, walang bawas at walang dagdag. Okay. So, tapos, punta po tayo naman po sa 1 John. 1 John, ito po yung pangatlo. 1 John, pangatlo at saka pang-apat, no? 1 John chapter 3, verse 10. Ito po yung pangatlong proof, no? Sabi po ng salita po ng Diyos, sabi dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. So maliwanag, kapatid. Ang Diyos ay mayroong anak at ang Diablo ay mayroong ding anak. So tanda po natin, no? Pagdating po sa spiritual father, dalawa lang. Either ang Diyos ang iyong ama o ang Diablo ang iyong ama po. Ganon. Sabi dito na po natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo, no? Tapos sabi sinabi ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, sabi at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Dito po, napakaliwanag, kapatid. Pag hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos at hindi mo iniibig ang iyong kapatid sa spiritual, hindi po sa physical dito, sabi hindi ka raw anak ng Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, ibig sabihin, anak ka ng Diablo. Yan po ang sabi ng Biblia. So, una po, no, yung gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos. So, pero kapag ikaw po, so pinakita po dito na yun lamang ang mga gumagawa ng kalooban ng Diyos ay tunay na mga anak ng Diyos at umiibig sa kanyang kapatid. So, tingnan po natin, no? So, makita po natin yung number 3 dyan. Yung gumagawa
ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tingnan po natin sa first sa Matthew chapter kasi ito po yung mga po ito kasi yung mga false belief na akala po ng mga tao sila po ay anak ng Diyos dahil po sa kanilang sa kanila pong mga tamang mga sinasabi patungkol sa Panginoon. Pero sabi ng Biblia, hindi ibig sabihin na tamang sinasabi mo tungkol sa Panginoon ay yun na po ay tiyak na ikaw ay anak ng Diyos. Si Lord mismo po nagsabi dito na hindi po sapat na tama yung pagkakilala mo sa Kanya, yung pagkatawag mo sa Kanya, pero kung hindi mo naman sinusunod o ginagawa ang kalooban ng Diyos, hindi ka ay tunay na anak ng Diyos o makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi po sa Matthew 7 verse 21, ito po mismo sinabi ng Panginoon sa mga taong na mga nag-akala dahil tama ang kanilang mga sinasabi sa Panginoon, akala na tiyak na sila ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero hindi po. Sabi dito ng Panginoong Hesus mismo sa Matthew 7 verse 21, sabi niya, hindi lahat na tumatawag sa akin, hindi lahat, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. So mayroon palang mga hindi papasok, kahit tatawag pa siya. Praise the Lord. So, si Jesus mismo po nagsabi po dito, sabi niya, hindi lahat. Hindi lahat. So, mayroon palang mga tao na nagsasabi kay Jesus at tinatawag lang si Jesus na Panginoon, Panginoon, pero hindi pala sila ay makakapasok sa kaharian ng langit. Anong dahilan? Okay, sabi dito, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So pinakita po ng Panginoon dito na hindi ibig sabihin na tama ang sinasabi natin, tiyak na tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. So pinakita po dito na hindi ibig sabihin na tama ang sinasabi natin patungkol sa Panginoong Hesus, kung hindi naman natin sinusunod ang kalooban ng Diyos o ng Diyos Ama, hindi po tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos o hindi po tayo ay maging tunay na anak ng Diyos at ang Diyos ang ating Ama. So ito po kapatid, Tapos pangalawa, sabi po dito, sa araw ng paghuhukom, sabi ng Panginoon dito, marami ang magsasabi sa akin. Ito na po, mayroon talagang panahon po ng araw ng paghuhukom, Marami daw po na magsasabi sa kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga himala. So kung tingnan po natin kapatid, tama yung kanilang mga sinasabi patungkol sa Panginoon. Okay? In fact, dalawang beses pa tinawag sa Panginoon ito. Pangalawa, maganda din po ang kanilang mga ginagawa dahil sabi po dito, sila daw po ay nangaral ng salita ng Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tapos, nagpalayas pa ng mga demonyo sa pangalan ng Panginoong Hesus at gumagawa ng mga himala. Pero sabi ng Panginoon, ngunit sasabihin ko sa kanila, ito po kapatid, sa oras po ito ng paghuhukom. Sabi niya, hindi ko kayo kilala. So, ibig sabihin po, word na kilala po dito, hindi ibig sabihin na hindi po sila kilala ng Panginoon intellectually. Kundi sabi po dito ay wala po silang relasyon sa Panginoon. Kaya kapatid, ang
ang ano po dito na sabi nga po natin na ang issue po dito, kapatid, hindi po ang tao ay hindi po pwedeng maligtas sa pamagitan ng kanya po, kahit tama pa ang kanyang sinasabi, tama pa ang kanyang ginagawa, okay? Kundi ang issue po dito yung relasyon. Kaya sinasabi po natin na ang tao kailanman ay hindi po siya maligtas sa mga sinasabi niyang tama, okay? Sa kanyang mabubuting gawa at saka sa pamagitan po ng reliyon. Ang kailangan ng tao po para maligtas siya, kailangan po niya yung relasyon. Ito sinasabi po ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Ibig sabihin ito, wala kayong relasyon sa akin na ako ay tinanggap nyo na bilang Panginoon ng iyong buhay at saka tagapagligtas ng iyong kasalanan at hindi nyo ako mahal higit sa lahat. Kaya sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So kung tingnan po natin, kapatid, dito, no? Outwardly, maganda, outwardly, no? Ay para talaga sila ay tunay na mga anak ng Diyos. O sila po talaga ay na-born again o ligtas. Kasi sa pananalita nila, tama naman ang kanilang mga sinasabi patungkol sa Panginoon. Sabi dito, hindi na tinawag ang Panginoon na tao lamang. Tinawag nila na Panginoon talaga. Tapos Panginoon pa. Tapos nangaral pa sila sa pangalan ng Panginoon. Nagpalayas pa silang demonyo sa pangalan ng Panginoon at gumagawa pa ng himala. Kaya outwardly, maganda po ang kanilang testimony. Pero sabi ng Panginoon, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko sila kilala. Ibig sabihin po, wala po silang relasyon. Bakit? Dahil hindi na tinanggap si Jesus bilang Panginoon at hindi po sila sumampalataya kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas ng kanilang kasalanan. At pangatlo po, unang sa lahat, hindi po nila mahal si Jesus na higit pa sa lahat ng mga bagay. So ito po yung pinaka-issue dito, kapatid. Kaya in-expose po ng Panginoon dito na talagang sa huling araw, no? Marami talagang masurpresa, no, na akala po nila sila po ay ligtas, yun pala ay hindi, no? So ito, kapatid, kaya for this one, we cannot afford na, kaya sabi nga po natin lagi na maraming tao namatay sa akala, which is true in the Bible that there is a way that seems right unto a man, pero yung dulo pala na yun ay kamatayan. Kaya marami pong tao na napapahamak dahil po sa akala nila, sa maling akala na kaya dito po hindi po sapat na tayo po ay tamang ating sinasabi sa ating Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoon, kailangan po natin ay sumunod sa kalooban ng ating Diyos. Okay? At ang kalooban po ng Diyos, una higit sa lahat, mahalin mo si Jesus, tanggapin mo si Jesus, sumampalataya ka kay Jesus. Kaya kailangan po natin na ang buhay talaga at saka magkaroon ka po upang tayo po ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. The only way for a person to have a right relationship with God, pag tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at pasumampalataya sa kay Jesus bilang tagapagligtas at mamahalin niya si Jesus. At ang tanda na pagmamahal kay Jesus, pag tayo po ay sumusunod sa Kanya. So yun, kapatid. Okay, so yan po yung isa po dito sa mga proof na false assurance, false basis, or false hope po na akala po ng marami sila po ay ligtas dahil tama naman ang kanilang sinasabi tungkol sa Panginoon at magaganda naman ang kanilang mga ginagawa at ginagamit pa nila ang pangalan ng Panginoon, pero wala po silang relasyon. Tandaan po natin yan. So pinag-usapan po natin dito ay relasyon talaga ang pinakamahalaga. No? Yung relasyon po. And the only way for a person to have relationship, kailangan mo si Jesus. At si Jesus lamang. Wala nang iba pa. Walang bawas, walang dagdag. Dahil siya lang po
ang daan, siya lang po ang katotohanan, siya lang po ang buhay, at wala ng ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang ang sinuman ay maligtas maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So ito kapatid, let's go again. Sa Matthew tayo, Matthew 23. No, ito po yung Matthew 23. Okay? Ito na po yung sa mga religious people during that time. Matthew 23 verse 1. Okay? Ito sabi dito ng Panginoong Hesus, no? Sabi niya, pagkatapos ay sinabi ni Hesus sa mga tao, okay? At sa kanyang mga alagad, no? Isama na po natin yung ating mga sarili dito. Sabi niya, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo, okay? Ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. So sila po, yung mga eskriba at saka yung mga Pariseo. Sila daw po yung mga tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises, yung Old Testament, no? Tapos sabi niya, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila. Okay? Sabi niya, at sundin ang kanilang inuutos. So si Jesus mismo po nagsabi, nasabi dito, gawin daw ng mga tao ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. So kumbaga sa ano po, ay hindi po sasabihin ng Panginoong Hesus yun kung hindi tama ang kanilang mga tinuturo. Kung mali, hindi po sabihin ng Hesus yun. So ibig sabihin, the Pharisee, tama po ang kanilang mga itinuturo. Sa ating panahon ngayon, they have a right doctrine. Okay? Ang problema lang sa kanila, ito na naman. Tama yung kanilang mga tinuturo. Okay? Right doctrine. Pero sabi ito, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isasagawa ang kanilang ipinapangaral. So, tingnan po natin. So, first, approval po ng Panginoon. Tama ang tinuturo nila. Pero huwag ninyong tularan. Yan na po, no? Kung mayroon po tayo tularan, si Jesus. Kasi si Jesus, ginagawa niya ang kanyang mga tinuturo. Pero ang mga Pariseo, tama ang tinuturo, pero hindi nila ginagawa ang kanilang mga tinuturo. Kaya di ba sabi kayo doon, para bang kanina, sabi din kanina, na tama naman ang kanilang mga sinasabi patungkol sa Panginoon, Matthew 7 verse 21, pero hindi naman ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Tapos sabi naman sa John 14:15, maaari sinasabi ng mga tao, ay mahal ko si Jesus. Pero kung hindi mo naman sinusunod ang kanyang mga utos, hindi mo talaga siya ay mahal. So ito rin po mga Pariseo. So pag yun pala ay para kang Pariseo na tama yung sinasabi mo, tama yung tinuturo mo, pero kung hindi mo naman ginagawa ang mga tinuturo mo, ito po yung sabi po ni Jesus sa kanila. Okay? Tapos hindi lang po yan, no? They have the right doctrine. Tapos verse 28. Punta pa doon sa verse 28. Okay. Sabi po dito sa mga Pariseo, verse 28, sabi dito, sabi niya, ganyan kayo. Okay, sabi niya po, sa paningin ng tao'y mabubuti. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. So, si Jesus mismo nagsabi na ang mga Pariseo, pagdating po sa panlabas, okay, mayroon po silang sinasabi po ito na good external testimony. Dahil po sa kanilang mga itinuturo, okay, at saka yung iba po yung mga religious activities po nila. Pero sa mata ng tao, tama po ang kanilang mga itinuturo at maganda po ang kanilang pong testimony. Pero sabi nga po natin lagi, you cannot judge the book by its cover. Na maganda po sa labas, pero ang katotohanan hindi talaga ay maganda po. Kasi dahil sabi po kanina doon, tama po ang kanilang sinasabi, tama po ang kanilang mga doktrina, pero hindi naman nila isinasagawa ang kanilang mga itinuturo. At mayroon po silang
magandang external testimony. So kung tingnan po natin, talaga para ba sila talaga ay ligtas nga kasi tama ang kanilang mga sinasabi, tama ang kanilang tuturo, at saka sa paningin ng tao, mabubuti po ang kanilang mga ginagawa. Pero sa verse 33, ito po ang verdict po ng Panginoon sa kanila. Medyo strong word po ang pagkasabi ng Panginoon sa kanila. Okay, dahil sabi po dito, isipin mo ha, tama yung mga sinasabi mo, tama yung doktrina mo, sa mata ng tao, mabuting tao ka. Pero sabi, sa mata ng Diyos, ito pong sabi ng Panginoon sa kanila, mga ahas, lahi ng mga ulupong, hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. Para sa akin po, talagang very strong word po ito. Biro mo, sa mata ng tao, mabuti ka. Okay? Dahil po sa iyong mga mabubuting ginawa, okay? In fact, sa Luke chapter 18, mabuti natin maya doon, no? Okay? Sila pa po ay nagpe-prayer and fasting pa sila. Tapat din po sa kanilang mga ikapo po ng ganon. Okay? Pero sa mata po ng Diyos, okay, ito kapatid, no? Dapat ang ano po talaga natin, yung approval po ng Panginoon, hindi po approval ng tao, approval po natin. Dahil sabi po dito, sa mata ng tao, malinis sila. Mabuti sila. Pero sa mata ng Diyos, sabi po ng Panginoon sa kanila, napakasakit nun. Bila mo tatawagin kang mga ahas, lahik ng mga ulupong. Sabi nga gano'n, no? Hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. So yung kanila pong pupuntahan po na yung mga Pariseo nito, impyerno pa, no? Tapos, verse, meron po sa verse 28, no? Nabasa na po natin verse 28, no? Verse 15 pala. Punta po sa verse 15 po ito. Sabi po sa verse 15, okay, tingnan po natin ito. Sabi dito, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Tapos sabi dito, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito ay nahikayat na, ginagawa ninyo na siyang masahol pa at lalo dapat parusahan sa impyerno kaysa inyo. So kita po natin dito, sabi po dito, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. So makita po natin dito, sila din pala ay gumagawa ng mission work. No? At sa mission nila, naglalakbay po sila ng karagatan, ginagalugad ang buong mundo. Talaga po, makita po natin, they are willing to sacrifice their time, their money, and their effort for mission work. Okay, so kita po natin, no? So tama po ang kanilang doktrina. Okay, ano pa? Tapos they have a good external testimony before men na sila po ay mabubuting tao, banal na tao. Tapos they are doing also sacrificial mission work. Okay, pero sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, sa mata ng Diyos, mga ahas daw sila. Sila po ay mga lahi ng ulupong at hindi po sila makaiwas sa impyerno. Yan po ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga Pariseyong ito. Kaya kapatid, ito ngayon, no? Iba ngayon, marami kayo nagsasabi na tama ang kanila. Kasi nag-away-away ngayon ng mga tao sa doktrina. Ipagpalagay mo na tama ang iyong doktrina. Ipagpalagay mo na mayroon kang magandang testimony before men dahil po sa iyong mga mabubuting gawa para sa Diyos. Tama ang confession mo, nagpalas ng demonyo. Pero kapatid, ang final approval pa rin yan, si Lord pa rin. Pag hindi mo mahal si Jesus, pag hindi mo tinanggap si Jesus, at pag hindi mo sinampalatayan si Jesus lamang,
kahit ano pa ang approval ng tao, ano ba po yung ating ginawa? Sabi ni Jesus, hindi ka anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng dyablo. Tapos sabi niya, ahas. Kasi ang dyablo po ay ahas. No? Tapos mga lahi kayo ng ulupong at ikaw po ay pupunta sa impyerno. Kaya po kapatid, no? Huwag po tayo masatisfy sa mga tamang sinasabi natin, tama na ipinipreach natin, tama po yung ating we are doing missionary work, no? At saka having a good testimony before men. Ay, ang bait. Ay talagang mabuting tao yan. No? Pero kapatid, si Lord pa rin ang may final say doon. No? Pag hindi mo mahal si Jesus ng above everything else, at ang proof na yan, sumusunod ka sa Kanya, pag hindi mo siya tinanggap at hindi ka sumunod sa Kanya, kailanman hindi ka magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos para ikaw ay tawagin anak ng Diyos at ang Diyos ang iyong Ama at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ba po, kapatid? Sa Luke naman, Luke chapter 18, kapatid, no? Ito po kasi bakit po natin pinag-aralan ito? Kasi napakarami po ngayon na mga false hope, no? False belief na akala nila dahil sila pupunta ng church, active po sa ministry. Hindi po yan, kapatid. Kung active lang ay wala po makatatalo po sa mga Pariseo. Para bang ang Pariseo, right doctrine na. Kaya ngayon, tapos, they have outward appearance pa. So, pero hindi po yung batayan. Ang batayan lagi, no? Kaya sinasabi ko sa siyang kapatid na sabi ko, mag-focus ka kay Jesus. Okay? Hindi mo na sa doktrina. Okay? Maliligaw ka. Mag-focus ka kay Jesus. Okay? Ang focus mo kay Jesus, you have to know Christ, love Christ, and follow Christ. Doon ka muna mag-focus na ganon. Kapag ikaw ay nag-focus kay Kristo, makilala mo pa siya, mahalin mo siya, at sumunod ka sa Kanya, kapatid, hindi ka malilikaw. Kasi siya lang po ang daan, siya lang ang katotohanan, siya lang po buhay, tapos sabi ng Biblia, siya po ang liwanag. At ang sabi, ang sino mang susunod sa Kanya, kailanman ay hindi na mabuhay sa kadiliman, kundi magkaroon po ng liwanag ng buhay. Sabi niyo po ito ng Luke 18. Kaya sabi po dito, simula po sa verse 9, sabi ito, sinabi rin niya, ito po sabi ng Panginoong Hesus, ang talinhagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili, no? At hinahamak naman ang iba. Marami pong tao tingin nila sa sarili na matuwid sila. Dahil po sa kanilang mga doktrina, dahil po sa kanila pong mga ginagawa, and they have a good external testimony before men. Okay? Tapos, kaya di-lockdown po o inihamak nila ang ibang mga tao na hindi katulad sa kanila. Tapos, verse 10, sabi ito, may dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo, yung kanina, no? At ang isa ay maniningil ng buwis. Yung Pariseo po, sa mata ng tao, sila ay banal, sila ay mabuti. Yung maniningil ng buwis naman, sa mata ng tao, sila ay corrupt, sila po ay masama. Tapos verse 11, sabi po ito, tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito. Ito po panalangin po ng Pariseo. Sa tingin niya na siya ay matuwid. Sabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, okay? Mandaraya, mga ngalonya, o kaya katulad ng maniningil ng buhis na ito. So, kumbaga sa po, yan po ang kanya pong panalangin. Okay? Kinumpara niya po ang kanyang sarili sa mga tao pong mga magnanakaw, mandaraya, mangalunga, at katulad po ng maniningil ng buhis. Doon po niya ikinumpara sarili niya na dapat ikumpara niya sarili niya po sa ating Panginoong Hesus. Tapos sabi niya rito, 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo. Kapatid, 2 times po siya nagpe-prayer and fasting. Every week, 2 times. Okay? So, kumbaga sa
Tayo ba ay nagpa-fasting? Sa atin ngayon po ay fast eating. No? So, kumbaga sa ano po, ay, 2 beses po siya nag-aayuno. Sipin mo kapatid, sa isang linggo. Hirap na nga mag-fasting ng merienda eh. O ng isang araw, isa kanya, 2 beses talaga siya nag-aayuno. Tapos, at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. So, pagdating kapatid, di ba? Giver siya. Ibig sabihin, talagang faithful po siya sa kanya pong tithes. Okay? At saka nag-aayuno pa. Tama ang doktrina. Kanina sabi natin. Okay? Tapos, doing missionary work. Okay? Ito naman, nagpe-prayer and fasting. Ibig sabihin po, active talaga siya. Kung pagdating po talaga sa mga gawaing makadiyos, ang Pariseo ay talagang higit pa sa atin. Ang problema nila kapatid, 2. Una, hindi nila sinasagawa ang mga sinasabi nila. Higit sa lahat, hindi nila mahal si Jesus. Yun pa ang problema doon. Actually, yun po ang pinaproblema doon. Hindi na mahal si Jesus, hindi na tinanggap si Jesus. Okay? Hindi sila sumampala kay Jesus, kundi pinatay nila si Jesus. Okay? Tapos sabi ito, ito naman ngayon 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Kumbaga sa mga kapatid, okay? Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo, okay? At di man lamang makatingin sa langit kasi talagang, tapos sabi niya, dinagukan niya ang kanyang dibdib at sinabi, sabi, talaga taos puso sa kanya, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Yun po ang kanyang panalangin. No? Sabi niya, mahabag kayo sa akin na isang makasalanan. Yung Pariseo kanina, dahil tingin niya sarili siya ay matuwid, hindi sinasabi na siya ay makasalanan. Ang sinabi niya, yan makasalanan yan. Okay? Tapos, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos dahil inamin niya ang kanyang kasalanan at hindi ang Pariseo na hindi inaamin ang kasalanan, kundi sinasabi niya kayo ay makasalanan. No? Sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibinaba at ang nagpapakumbaba ay itinataas. So ito kapatid, no? So nakita po natin dito na yung we prove sino ba talaga ang anak ng Diyos? Okay? At sino ba talaga ang hindi anak ng Diyos pero inaakala nila na sila din ay anak ng Diyos o sila din po ay ligtas. So ito kapatid, ulitin natin. Masasabi mo lang na talaga ikaw ay tunay na anak ng Diyos at ang Diyos ang iyong Ama, o masasabi mo lang na ikaw ay talaga ligtas, ikaw po ay talaga na born again, hindi po sa pamagitan po ng reliyon, okay? Hindi rin po sa pamagitan po ng right doctrine, hindi rin po sa pamagitan po ng mga mabuting gawa na ating ginapatungkol sa Diyos, o hindi rin sa pamagitan na ikaw po ay mayroong magandang testimonya sa mata ng tao. Ang tunay na masabi po natin ikaw ay ng Diyos, number 1, mahal mo ba si Jesus ng buong puso o above everything else? At saka ang proof, pag sinunod mo ang kanyang mga utos. Pangalawa, tinanggap mo ba si Jesus bilang iyong Panginoon? At ang proof niyan, sumusunod ka rin sa Kanya. Pangatlo, sumampalataya ka ba sa Kanya na siya lang ang iyong tagapagligtas at wala ng iba? Na siya lang ang pwede makapaligtas sa iyo sa iyong kasalanan. Okay, pangatlo, no? Ginagawa mo ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? At nakalimutan din doon kanina, yung mahal mo ba ang iyong kapatid? No? Mahal mo ba ang iyong kapatid? Nakalimutan natin kanina yun. Yan po yung panglima. So yung panglima po yung mahal mo ang iyong kapatid, katulad po ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Dahil sabi po doon, pag hindi mo mahal ang iyong kapatid, hindi ka tunay na anak ng Diyos. Dahil ang tunay na anak ng Diyos, mahal niya ang kanyang kapatid, katulad po ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang false assurance naman, belief. Yung mga sabi po nila na akala nila dahil tama po ang kanilang pagsasabi tungkol sa Panginoon,
Panginoon, Panginoon, tapos tama naman ang kanilang mga ginagawa, tama naman ang kanilang mga doktrina, okay? Tapos doing missionary work, tapos yung mga activities, kapatid. Okay? So ang proof talaga na ikaw po ay anak ng Diyos kapag mahal mo si Jesus. There's no other way to become a child of God. Number one, when you love Jesus, when you receive Jesus, when you follow Jesus, when you do God's will, tsaka mahal mo ang iyong kapatid sa pananampalataya, katulad po ng pagmamahal ng Panginoon sa atin sa buhay po natin. Paano po tayo minahal ng Panginoon? He loves us unconditionally. He loves us as an act of the will, and He loves us ay sacrificially. So mag-last verse po tayo, kapatid. Dito po tayo mag-last verse sa 1 John chapter 3 verse 16. Sabi po dito. Okay? Sabi dito natin nalalaman ang pag-ibig. Ito daw po malaman natin yung pag-ibig na. Ang pag-ibig po ay hindi po ito yung sentimental feeling or just an emotion. Sabi dito, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. So ang tunay pala na pag-ibig is sacrificial, called Calvary. Tapos sabi dito, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Pag sabihin kapatid, kapag ang magulang mo ay naging Kristiyano, kapatid mo rin yun. Pag ang anak mo ay Kristiyano, kapatid mo rin yun. So, ibig sabihin, yun kapatid. Kaya sa bahay pa lang, our love will be tested. No? Yun po nang ganun siya. Tapos, ang mga isa po sa mga proof dyan, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi ba siyang umibig sa Diyos? Mga anak, sabi dito, huwag tayong magmahal sa pamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamagitan ng gawa. Yun kapatid, ang tunay pala na pag-ibig, hindi po yung sinasabi, kundi po yung nakikita sa atin. Amen? So, I pray na yung salita po ng Panginoon sa atin ngayon, ito po ay tunay na may ukit at sa ating po mga isipan. Sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Dakila po naming Ama, salamat sa iyo dahil sa pagmamahal mo, hindi mo ipinagkait sa amin ang aming Panginoong Hesus. At salamat dahil sa Kanya, nang sino mang magmahal sa Kanya, sino man ang tumanggap sa Kanya, sino man ang sumampala sa Kanya, gumawa ng iyong kalooban, ay sinabi mo na siya po ay ariin mo na magiging anak mo, Panginoon. Kaya Lord, it is our prayer today, Panginoon o God, na Lord, by the power of your Holy Spirit, Panginoon, dahil ang Espiritu mo lang ang pwedeng makagawa ng salita mo na ito ay magiging totoo at reality sa aming po mga puso at isipan, Panginoon. Holy Spirit, engrave this word into our hearts that there is no other way to be called children of God unless we love Jesus Christ above everything else. We receive Jesus Christ, we believe Jesus Christ, and we follow Him, O God. Lord, ang mga maling mga katuruan na aming pong narinig, natanggap, Panginoon, alisin mo ito, Panginoon, at palitan mo ito ng katotohanan na siya pong magpapalaya sa amin para lahat kami ay magkaroon ng tunay na kalayaan na, Lord God, magsamba sa aming Panginoong Hesus, magmahal sa Kanya at mas lalo pa namin siyang makilala sa malalim at Bibliyang kapamaranan. At salamat po, Ama, sa katugunan ng aming mga dalangin at tulungan mo rin kami na ma-share namin ang mabuting balita. Dahil ikaw po ay malapit ng darating, Panginoon, that Lord, hallelujah, that you want everyone to be saved, but a person to be saved only is through our Lord Jesus Christ. Kaya Lord, thank you for sealing your word into our hearts and into our minds as you have promised in your word na sa huling araw, hindi lang namin marinig ang iyong salita, iukit mo ito sa aming mga isip at sa aming mga
puso, Panginoon o God, na si Jesus lamang ang daan, si Jesus lamang ang katotohanan, si Jesus lamang ang buhay, na siya lang ang mapagbigay sa amin ng tunay na buhay, isang buhay na ganap, isang buhay na puno ng kasiyahan at tagumpay. Itong aming samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sige po, let's continue to pray for one another and love one another. Praise the Lord.